Magbigay lang ako ng tips para sa inyo mga ka-TH, sa mga baguhan pa lang sa paghahanap ng mga true treasure trail marker. Ay paniguradong malilito tayo kung hindi natin pag-aralan ng maigi. Tulad nito, ito yung halimbawa na ilustrasyon natin, na sa batong ito ay meron tayong makikitang parang ganito. Ayan, bitak-bitak sa bato na akalain natin ay trail marker. Ngunit ito ay mga natural, nature made, or yung sa katagalan kasi ng panahon, i-explain ko lang saglit. Yung halimbawa yung ulan, dahil sa yung tubig ulan ay mayroong content na acidity. Pagkatapos dahil sa laging nababasa yung parte ng bato na medyo malambot, ay magkakaroon siya ng mga bitak-bitak nang dahil na rin sa tubig ulan. At sa katagalan ng panahon, lalaki ang mga butas. Kaya meron tayong tinatawag na nature made na mga hole. Unlike sa mga hole na makikita natin na parang sinasadya, yun bang klarong-klaro na gawa talaga ng tao. Sino ba yung mga taong yun? Yun yung sinasabi natin ng mga Japanese Engineering Battalion. Pero hindi naman yung mga gawa-gawa lang ng mga kapwa natin Pilipino na nagtrip lang sa bato dahil sa desperado na, dahil walang nakukuhang treasure. Sana ay tayong mga Pilipino hindi natin lokohin yung kapwa natin Pilipino, kasi yung mga sumunod sa atin na mga henerasyon, o halimbawa yung mga anak natin susunod sa ating yapak, hindi natin napagsabihan, tapos malay mo ay naging treasure hunter siya, tapos makikita niya na mayroong mga parang totoong mga trail marker, pero gawa pala ng tayo lang. Ay maluko natin yung mga natin, mga sumunod sa yapak, ng anak natin o yung mga ibang tao. Kaya hanap pa tayo ng iba guys, na example ng mga nature made. Ito rin guys, parang pagong. Ayan, kita nyo naman ay para siyang ulo, meron pa siyang kanto dito, tapos para siyang puwetan. Ayan pero masasabi ko guys, ito pa rin ay mga nature made, or hindi siya gawa ng mga sundalong Hapon noon. At eroded na ang area na ito, at meron ding ang nagpaano ng hose dito, dahil doon sila sa bandang unahan kumukuha ng tubig. Ito pa hose. So ang creek na ito ay malapit lang sa mga kabahayan, yung sa ibaba doon na parte doon. So pinapakita ko lang yung mga natural formation ng mga bato. Pero take note guys, alam nyo ba na yung mga Hapon, halimbawa matapos nilang maghukay ng malaliman, ay matapos na din nilang masemento yung mga treasure box, ay mag-backfilling na sila. Once na mag-backfill na sila, ay syempre tatabunan na nila yan ng mga lupa. So instead na lupa na layer lang lahat, ay kumuha sila ng mga yung clay soil, yung kulay blue, yung may kulay pa nga na dilaw, para na rin sa kanilang treasure coding or color coding. At liban dyan mga ka-TH, hanap tayo ng example dito sa creek na ito. Tulad nito,
yung mga kulay-kulay na mga bato na kinuha nila at kanilang dinala sa dig site para ibaon at gawing marker ay bilang halimbawa na rin ng treasure color coding tulad nito. May orange pa nga, hanap tayo ng orange guys. So ito lang yung nakita natin. Yung mga ganito na mga may kulay tulad din ito, kulay puti, merong mga meaning din ito, lalong lalo na kapag maghukay tayo kung tama ang dig site natin. Bakit nila ito ginawa? Dahil na rin sa tinatawag na color coding, at pangalawa ay yung layering transition. Liban sa mga batong itinabon nila na tulad nito na may mga kulay, kumukuha din sila ng ibang mga tulad nito sand or mga buhangin. Yung iba nga sabi ng mga eksperto na ay galing pa talaga yung mga buhangin sa dagat at dinala nila sa bundok at ginawa nilang pang tabon or tinatawag na backfilling, layering transition. Dahil sa alam kasi nila na kapag sila na ang mag-operate sa pagkaraan ng ilang taon or yung kanilang mga relatives o yung mga kanilang mga lahi, kung kanila nang i-retrieve ay makikita nila na tama ang yung paghuhukay nila. Kaya mayroon mga natural na formation ng mga bato na kinuha din nila galing sa sapa. Halimbawa yung mga heart shape na mga bato, hindi nila ginawa pero kinuha lang talaga nila sa mga sapa tulad nito. At parang nangolekta sila ba galing sa sapa, tapos dinala nila sa kanilang dig site at ginawang treasure marker. At liban diyan, meron din talagang ginawa mismo ng mga bato. Ako na madalas naka-encounter ako ng ganyan mga ka-TH, na sa paghuhukay ko meron talagang malaking bato na binutasan at nilagyan ng slash at tool mark talaga, hindi yung nature lang. Kasi kapag nature lang kasi at yung layering ng lupa ay parang original, lalo na dapanas yung ma-encounter natin, ay parang magdadalawang isip tayo mga ka-TH. Liban na lang kung pinasak lang sa ilalim yung item at mababaw lang pero hindi doon dinaan, pero yung aura ng ating ginamit na halimbawa dowsing rod or aura meter or pendulum ay humihigop doon, ibig sabihin lang nun ay dahil hinukay natin at original, iba yung daanan na binutas nila at kanilang isinuong, or di kaya naman ay baka mga mineralized rock or mga void space lang ang dinetect. Pero posible namang may void space sa ilalim kung medyo nagtududa tayo tapos malakas yung hatak niya. Pero mayroon talagang mga chamber o yung mga void space sa ilalim na natural lang, kasi yung layering ng lupa or yung sa ilalim ng lupa meron talaga yung mga butas-butas mga ka-TH, parang kwarto-kwarto ba. Pero balik tayo, yung mga sinasabi kong mga tulad nito parang letter C ay ito'y gawa ng kalikasan, hindi siya mga treasure marker. Subalit alam nyo ba na yung mga Hapon noon, sabi ng mentor ko, ay meron ding mga natural rock formation na tila ba hugis pagong o hugis dragon, kasi kasama yan sa tinatawag na 12 holy beast or yung mga 8 pillars of life, yung mga zodiac sign na kanilang inassemble sa mga Chinese na ikinopya or ginaya ng mga
hapon para gawing mga treasure code. Halimbawa yung bato ay parang palaka, nilagyan na lang nila ng mata. Kung walang mata, nilagyan na lang nila ng konting mata para magmukha talagang palaka, pero yung formation ng bato ay palaka talaga. So ginagamit din nila sa kanilang pagbaon ng kayamanan. Ayan, tulad nito parang may mga void space sa ilalim. Ayan matatakot lang tayo baka merong ano dyan. Ayan. Ay, sa pagdetek kasi natin sa lupa ay baka mayroong mga malalaking ahas na nagbutas sa ilalim at iba lang din yung daanan, tapos na-detect ng ating dowsing rod. Kasi yung dowsing rod hindi naman lahat ay gold kanyang dinidetect. Meron din mga yung sinasabi ko kanina, mga mineralized rock or higher minerals rock. Ito pa meron tayong napansin dito, linisan natin. Ito pa rin ay hindi ito mga sign ng mga ginawa ng mga Hapon. Ito ay mga butas lang talaga na normal tulad nito. Dahil sa rain acidity, nagkakaganito ang bato. Ayan, may malaki pang palanas dito. Punta tayo sa punahan. Ito pa ito yung mga formation. Ayan, dahil sa tubig to, kaya ito nagkaganito. Ayan, meron Ayan. So yung mga hugis puso, sinama nila sa hukay. Yung iba ay gawa lang talaga nila, mga Japanese engineering para gawing sign. Tulad nito, rock formation. Ito pa. Siyempre yung mga big boulders ay tatabo nila yan, matapos nilang maghukay at malibing yung kayamanan or mabaon sa ilalim yung kayamanan at matapos sinimento ng mga hard cement or mga tinaguriang German cement. So ayan, ito pa parang tamago marker. Ayan So syempre sinama din nila ang mga ganito pero wala itong laman. Pero meron ning nakakuha na ganito na pagbiyak na merong mga gold dust. Yun ay simento. Hinaluan lang din ng mga buhangin or bitak na bato para magmukhang bato na rin. At nakuha na sa site. Tulad nito. Ayan, parang mga tamago marker yan. Sinama din nila ang mga ganitong mga bato sa dig site. Ito parang bola talaga para siyang banga. Pero ito ay mga normal na mga bato talaga. Ayan, di ba? At kanila din itong sinama noon, sabi ng mentor ko na Hapon, para gawing mga treasure, hidden treasure, hidden trail marker pala. Para sa treasure. Dito na tayo sa malayo. Di na tayo pupunta dyan mga katiits. Hanggang dito lang tayo mga katiits.